muli ay magandang gabi sa ating lahat. Naririnig ba? Kanina, Brother Norman. Maraming salamat, Brother Glenn. Habang siguro hinihintay natin yung ilan at ako naman na naniniwala ko dun kina Shakira na kasama si Renny Chris na nasa iisang account. At kung sakali ay dadagdagan na lamang natin ang ating mga pag-aawitan sa mga ibang mga youth na pa-join pa lamang sa ating meet, lalo na ay sa mga na-chat natin at hindi pa nag-seen. At habang atin silang hinihintay, tayo ay magpapasimula na dito sa pag-aawitan sa nakikita natin sa screen. Awitin natin Dahil Siya'y Buhay. Ang Diyos sana pusang nanao pagkat tayo kanyang mahal doon sa krus. Tayo'y sinako, ngunit nagbago nito ang sanlibutan. Daring tunay, nabuhay si Kristo, napawinan ang amor ko. Dahil nawag ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung may sanggol na bagong silang pusong ilan, ngunit lalo kaligayahan kung ang batang iyong kay Kristo'y tatanggap. Dahil tunay, nabuhay si Kristo, napawinan ang takot ko. Dahil nawag ng Diyos ang
purihin po ang Diyos sa atin pong inawit. At minsan pa tayong umawit, awitin natin palasyo sa kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay na kaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad sa lang. Walang sarili, tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang humato sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Purihin ng Diyos sa ating mga inawit na nawa ito'y nagdala sa atin ng kagalakan sa ating puso sa pagbibigay kapurihan sa ating Panginoon, sa ating mga naging mga awitin. At bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin at humingi ng patnubay. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po
sa napakabiyaya po ng gabi na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Ito po ay napakabiyaya sapagkat malaya po na napapag-aralan po namin ang inyo pong mga salita. At ang pagkakataon po na ito ay tunay na makapagdudulot po sa bawat isa ng kalakasan pong espiritual upang lagi po namin makita po ang kalooban po ninyo sa buhay po ng bawat isa po sa amin. At sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwala mong oras po na ito, lalo tigit po ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng inyo po mga salita. Bigyan niyo po siya ng karunungan po na nagmumula po sa inyo at pakapuspusin ng inyo pong banal na espiritu. At ganoon din po sa mga kabataan po na hindi po na naka-join ay patuloy nawa ay bigyan po ng pagkakataon po na makasama po sa pag-aaral po ng po mga salita sa pamamagitan po ng online at patuloy po na ang maging sitwasyon din po ng mga susunod po mga araw ay sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwala, tigit ang panahon, ang protection po ninyo, tunay po na amin pong nakikita po lagi sa amin pong buhay at patuloy na ito'y pinagkakatiwalaan po namin. Maraming salamat po, Ama. At sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwala rin po ang oras po na ito. At ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli ay magandang gabi sa ating lahat. At ganoon din po sa ating pong mga nakakapanood sa ating Facebook Live. At ngayon ay damako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ito ay isang pag-aaral, kung maaari ay sa ating mga tagapakinig, ay maganda ng ating pong mga notes, mga ballpen, upang maisulat po natin ang ating pong mga napapag-aralan. At akin nang ibibigay sa ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agarao. Maraming salamat, Brother Norman, at isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Good evening sa bawat isa at maraming salamat sa Diyos na binigyan tayo ng ganitong pagkakataon upang tayo ay makapagbulay, makapag-aral sa kanyang mga salita. Bagamat ina-anticipate natin, no, pinaghahandaan natin ang paparating na malakas na unos, malakas na bagyo. Patuloy na ipanalangin natin ang isa't isa, ang mga kapatiran, ganoon din yung mga kababayan natin na maapektuhan ng kalamidad. At maghanda din tayo, mag-prepare din tayo. At patuloy tayong magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos, ang siya lamang tanging makakapag-protection at mag-iingat sa bawat isa sa atin. At marahil, bagamat sapat na ang panalangin ng ating kapatid, ngunit patuloy nating hingin ang patnubay ng Diyos at tayo ay manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat, Ama, sa napakabiyayang gabi po na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa maghapon, sa pangunguna at paggabay po ninyo sa amin. At itinako niyo po kami sa oras pang ito upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Ama, dalayan po namin ang inyong pong biyaya. Nawa ay ibuhos po ninyo habang pinag-aaralan po namin ang inyong pong mga salita. At dalayan po namin, Ama, ang inyong pong banal na spiritu, ang siya pong luminis at magpalinaw sa aming mga puso, mag-illuminate ng aming mga puso at isipan nang sa gayon po, Ama, ay makita po namin ang inyo pong kalooban sa aming pong mga buhay. At patubayan niyo po kami, ito po'y samutiling po sa pangalan ni Jesus. Amen. Era, tahimik. Sige po, marahil po ay humingi po ako ng pasensya, no? Dahil medyo nagiging maingay po ang aking background. Ngayon po ay tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral po sa kanya pong mga salita. Sige po, isa pong bagong aralin po ang ating pong pag-aaralan. Marahil ay hindi po ito bago. Possible mga nadaanan na rin ng mga nagbabasa sa mga salita ng Diyos. Ganoon din po ay
mga nakapapanood na rin natin sa maraming mga pelikula. At kung tayo ay laking Sunday school ay nagiging laman ng ating mga Bible stories. At titignan po natin ngayon, isisiris po natin ito about po sa buhay po ni Jose o ni Joseph, na mas kilala po natin sa katagang Joseph the Dreamer po. Okay po? At ngayon po ay gusto ko pong tignan natin dahil ito po ay isang introductory message. Tignan natin po ang background po ni Joseph. Sa Genesis chapter 30 po, verse 22 hanggang 24. Genesis 30, 22 hanggang 24, makikita po natin ang unang pagkakataon po na mababasa na po natin si Joseph. Sabi po niya dito, at naalala ng Diyos si Raquel at dininig ng Diyos at binuksan ang kanyang bahay bata at siya'y naglihi at nanganak ng lalaki. At kaniyang sinabi, inalis ng Diyos sa akin ang kakutsaan ko. At kanyang tinawag ang pangalan niya na Jose, na sinasabi, dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang anak. Okay, so dito mababasa po natin, no? First time si Joseph at siya ay anak po ni Israel, or mas kilala po natin na si Jacob, si Jacob, na kung saan ipinalitan ng Diyos na pangalang Israel kay Rachel po, no? Or kay Raquel dito sa Tagalog, Rachel po sa English, at siya yung panglabing isang anak ni Jacob, si Joseph, kay Rachel. Actually, siya yung panganay niya kay Rachel dahil si Israel po or si Jacob ay nagkaroon po ng dalawang asawa. At yung dalawang asawa niya ay binigyan din siya ng yung kanilang mga alipin at nagkaanak din si Jacob doon. No? 11th son ni Jacob itong si Joseph. At ang nagbigay ng pangalan niya, walang iba kundi ang kanyang mother. Ang mother po niya. Pinangalanan po niyang Jose. At dito makikita natin ang ibig sabihin ng Joseph or Jose ay God has added. No? Ang Diyos ang nagdagdag, no? Or to add or to increase. Yan po yung pinaka-meaning ng pangalang Joseph. Dito makikita po natin na tulad nga po ng nasabi ko po sa inyo, siya yung panganay ni Rachel. At nung ipinanganak po si Joseph ay, kumbaga, yung pangalan po niya na Jose, kumbaga isa ring prayer yon kay Rachel. Kasi sabi niya, dagdagan pa ako ng Panginoon ng isang lalaki. At nangyari po yan sa Genesis chapter 35 verse 18. Ito yung full brother ni Joseph. No? 35:18, walang iba kundi si Benjamin. Sabi niya, at nangyari nang nalalagot ang kanyang hininga, sapagkat namatay siya, ay kanyang pinangalanan ng Benoni. Tatapat pinangalanan ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Rachel at nilibing sa daang patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. Okay, dito makita natin, no? Ito naman yung sitwasyon. Ito yung naging kasagutan ng Diyos. Naging prayer din ni Rachel na magkakaroon pa siya ng isa pang anak at walang iba kundi si Benjamin. Kaya lang sa kanyang panganganak, siya ay binawian ng buhay. So, kung titignan natin, ilan ba ang lahat ng mga kapatid ni Joseph? Actually, 13 silang lahat. So, 12 po yung mga kapatid lahat ni Joseph. Kung babasahin natin itong chapter 30 ng Genesis na ating pinagbubulayan mula verse 1, makikita natin yung mga naunang mga ipinanganak
ng mga half-brothers niya. At ito nga, si Joseph, nung ipinanganak po siya, no, pang-11. Actually, pang-13 si Benjamin kasi meron pang sumunod na isa pang babae, si Dina or si Dinah. Okay, sa English. Ngayon, nakita na natin yung kanyang family background. Bagamat siya yung ating character na pag-aaralan, pero gusto kong mag-focus tayo na si Joseph ay makikita natin habang pinag-aaralan natin, binabasa natin ang kanyang naging buhay, makikita natin na malaki ang resemblance po o yung tinatawag nating paglalarawan sa ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin, no, ang buong Biblia, ang pinakasentro nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At kung ating titignan, every page ng Bible, every story sa Bible, every character na makikita natin sa Bible, marahil meron tayong makikitang larawan sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, habang atin itong tinitignan, sisikapin din natin na bagamat siya yung ating character na pinag-aaralan, ngunit mas lalo nating makikilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siguro, babasahin ko itong mga sumusunod na mga talata bilang paghahambing natin. No? Joseph as picture of our Lord Jesus Christ. Although marami pa po ito, magkakaroon tayo ng mas maraming pag-aaral sa mga susunod na pagkakataon, sa mga susunod na Sabado. Una, gusto kong tingnan natin, no? Si Joseph kasi, dun sa chapter 37, very obedient siya sa kanyang father na si Israel or si Jacob. Sa chapter 37 verse 12 hanggang 17, merong instance doon kung saan inutusan ni Jacob or ni Israel si Joseph. At ito, dito makikita po natin. Chapter 37, verse 12 hanggang 17. At yumaon ang kanyang mga kapatid upang magpasto ng kawan ng kanilang ama sa Sikem. At sinabi ni Israel kay Jose, okay, si Israel po dito, walang iba kundi si Jacob, no, yung kanyang father. At sinabi ni Israel kay Jose, di ba nagpapastol ng kawan sa Sikem ang iyong mga kapatid? Halika at uutusan kita sa kanila. At sinabi niya sa kaniya, narito ako. At kanyang sinabi sa kaniya, yumaon ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid at kung mabuti ang lagay ng kawan, at balitaan mo ako. Gayong sinugo niya mula sa libis ng Hebron at siya'y naparoon sa Sikem. At nasumpungan siya ng isang tao at narito na siya'y naggagala sa parang at siya'y tinanong ng taong iyon at sinabi, anong hinahanap mo? At kanyang sinabi, hinahanap ko ang aking mga kapatid. Pinamamali ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol. At sinabi ng tao, nagsialis sila. Nagsialis na sila sapagkat narinig kong kanilang sinabi, tayo na sa Dotan. At sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid at nasumpungan niya sila sa Dotan. Dito makita natin, no, si Joseph very obedient siya sa kanyang father. Makikita natin na inutusan niya itong si Jose na actually 17 years old si Joseph noon sa mga pagkakataong ito. Inutusan niya na puntahan ang kanyang mga half-brothers na nagpapastol. At pinapunta siya sa Sikem. Ngayon, nung hindi niya makita sila, ano ginawa ni Joseph? Nagtanong-tanong pa siya at sinundan sila sa Dotan. Alam niyo, kung titignan natin yung distance ng pagkakataong ito ay may kalayuan ito. No? Nung mga panahong yon, ang means of transportation, kung hindi mga hayop, like yung mga sinasakyang mga hayop na kabayo o kaya ay asno o kaya ay mga naglalakad lang sila ng mga panahong yon. No? Kaya nga sa pagkakataong ito, makikita natin very obedient si Joseph, no, sa kanyang father. Kahit gaano kalayo, gaano kahirap,
gagawin at gagawin niya ang gusto ng kanyang Ama. At dito makita natin, ganito ang picture, larawan ng ating Panginoong Hesus. The most obedient of all, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 8, ang pagsunod ng ating Panginoon sa Ama, sa kalooban ng Ama, ay gayon na lamang, Philippians 2:8, at sinunod niya ang Ama. No? Naging masunurin siya sa Ama hanggang sa kamatayan. Sabi niya dito, at palibas ay nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan. Sa krus niya, dito makikita natin, no? Picture ng ating Panginoong Hesus. At dito, gusto kong bigyan diin yung ang ating Panginoong Hesus, higit sa lahat, ay naging masunurin sa ating Diyos Ama. At ang pagiging masunurin niya ay hindi lamang yung minsan yung ningas kugon, yung sa una lamang. Hindi. Ang pagiging masunurin ng ating Panginoon hanggang sa kamatayan. At alam natin yan, ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Hesus. Namatay ang ating Panginoong Hesus para sa ating mga makasalanan. Alam natin na ang tinuturo ng Biblia, ang sinasabi ng Biblia, na ang Diyos Ama ang nagplano ng kaligtasan. Before pa likain ang lahat ay pinlano na ito ng Diyos. Before pa nagkasala ang mga tao. Kaya nung nagkasala ang tao, agad may solusyon ng Diyos. At ang nagsagawa ng planong ito, walang iba kundi ang Diyos Anak. Ang Diyos Anak na pumunta, no? Dito sa lupa, kagaya ni Joseph, pumunta siya sa Sikyan. Pumunta siya dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao. Ipinanganak sa isang pasabsaban. At ang dahilan ng kanyang kapanganakan ay upang sundin ng Ama hanggang sa kanyang kamatayan, na kung saan inialay niya ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Bagamat ang mundo ay nagdiriwang ngayon, no? Or magdiriwang ngayon ng yung tinatawag na Pasko, although wala tayong Pasko, no? Sapagkat ang isang tunay na mananampalataya araw-araw ay alam niya ang kagalakan na nasa Panginoon. Dahil ang Diyos mas binibigyan ng diin ng salita niya, ng salita ng Diyos. Hindi lamang yung kapanganakan ng Panginoong Hesus, kundi ang purpose ng kapanganakan ng Panginoon. At ano yun? Ang purpose mo na yun ay ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Kaya nga, dito makikita natin ang Panginoong Hesus. Higit sa Jose, higit sa lahat, no? Naging masunurin ng Panginoon sa hanggang kamatayan. At ang kamatayan yon ay inialay niya ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Kaya nga napakaganda na tayong mga nakakapakinig po ngayon, nakakapanood po ngayon, ay nakakasigurado po tayo sa ating kaligtasan. At paano po yan? Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At makita natin, maranasan natin ang pagkakaloob niya ng buhay na walang hanggan sa sino mang sasampalataya sa Kanya. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay. At ang sino mang hindi kinaroroonan ng anak ay nananatili sa kamatayan. Kaya nga dito makita natin, no, mga picture. Although marami, hindi ko lang alam kung sasapat ang ating oras. So nakita natin, no, itong si Joseph, kung babalikan natin yung karakter na ating pinagpag-aaralan, very obedient siya sa kanyang father. Larawan ng ating Panginoong Hesus na naging obedient sa Diyos Ama
at ang kanyang obedience ay hanggang sa may alay niya ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Sa chapter 37 din, although pag-aaralan natin ito ng separate, chapter 37 verse 4 ang sabi rito, at nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanyang ama ng higit ka sa lahat niyang kapatid at siya'y kinapootan at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. Okay, dito makikita natin yung hatred naman, no? ng mga kapatid ni Joseph. Actually, kung titignan natin, larawan din ito ng ating Panginoong Hesus nung siya ay pumarito doon sa krus. Sa mga panahon na yun, siguro tingnan muna natin si Joseph the Dreamer. Parang merong favoritism yung mga yung kanyang father sa kanya. Actually, ginawa pa siya ng isang tunika or isang pananamit, no? Very special yung kanyang treatment. Kaya nga naman, tapos yung naginip pa siya, tapos sinabi niya yung meaning ng panaginip niya. Sinabi niya yung naginip niya sa kanyang mga kapatid, lalo siyang kinapootan ng kanyang mga kapatid, no? Actually, pinlalo nga siyang patayin. Alam nyo, isa rin po itong naglalarawan sa ating Panginoong Hesus. He was hated and rejected by his brothers. Actually, ganyan din po ang ating Panginoong Hesus. Nung siya ay pumarito dito sa sanlibutan, pinanganak siya bilang Hudyo sa bayang Israel, gaya ng nasasaad sa matandang tipan ng mga hula sa kanya. Sa John chapter 1 verse 10 to 11, sabi dito, at siya'y nasa sanglibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Okay, dito makita natin, no, ang ating Panginoong Hesus nung siya ay naparito sa mundo at nagpakalala siya bilang Mesaya, ang matagal nang inihintay ng mga Hudyo bilang tagapagligtas. I-reject siya ng mga Hudyo, no? Kinamuhian siya ng mga Hudyo. At dito makikita din natin na ultimately siya ay ipinako sa krus. Alam po ba natin, ito po ay isang paglalarawan sa ating Panginoon. Kaya nga, napakaganda din although verse 10 and 11, makikita natin ito yung rejection ng sanlibutan and rejection ng mga Jewish people sa ating Panginoong Hesus. Pero ito yung invitation din sa verse 12. Basahin ko yung verse 12 na sabi niya, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Bagamat ang Panginoon nang siya napunta rito sa sanlibutan, nireject siya ng mundo, nireject siya ng mga Hudyo. Pero kung tayo po, kung sino man sa atin, imbis na i-reject siya, kundi tanggapin ng ating Panginoon. Anong sabi po rito? Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Napakagandang imbitasyon ng Diyos. Ang sino man pong tatanggap sa ating Panginoong Hesus, sasampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ano sabi po dito? Tayo po ay bibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po ay ituturing ng mga anak ng Diyos. Ipapanganak sa pamilya ng Diyos. Magiging mga anak ng Diyos. Magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Kung titignan po natin, ang Biblia, wala pong religion na itinuturo ang Biblia.
Wala pong hindi natatag na relihiyon ng ating Panginoon. Ang Panginoon, ang gusto niya ay pakikipagrelasyon sa sino mang sasampalataya sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya sana po, kung nakikipag-usap man tayo kung sa sino man po sa atin ngayon na wala pang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus, ito po yung pagkakataon. Natanggapin mo po siya bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Siguro balikan din po natin yung ating pinag-aaralan sa 37 verse 18. Siguro medyo isulat na lamang po natin itong mga talata po. Verse 37 verse 18. Chapter 37 verse 18. At kanilang natanawan siya sa malayo at bago nakalapit sa kanya, sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya'y patayin. Nang-usapan narito dumating itong mapanganaginipin. Halika kayo ngayon at siya ating patayin at siya ating itapon sa isa sa mga balon at ating sasabihin sinakwal siya ng isang masamang hayop at ating makikita kung anong mangyari sa kanyang mga panaginip. Okay. Dito makita po natin, no? Pinagplanuhan yung kanyang kamatayan ng kanyang mga sariling mga kapatid dahil nga po doon sa hatred na naramdaman po nila. At ganyan din po ang ating Panginoon. Actually, alam niyo po, yung mga Jewish people, yung mga Jewish leader, yung mga Jewish religious leader, ganyan din po yung mababasa natin sa Matthew chapter 26 verse 4, kung saan nag-usap-usap sila, nagkasundo-sundo sila kung paano nila maipapapatay ang ating Panginoon. Hindi nila alam, ang lahat ng ito ay lahat gumagawa at kumilos ayon sa plano ng Diyos, sapagkat pauna pa lamang ay sinabi ng Diyos kung paano niya o kung paanong iaalay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Okay, siguro medyo bibilisan ko na. Dito kay Joseph, he was stripped off of his coat, no? Tinanggal yung kanyang tunika, yung kanya pong yung damit na ibinigay, no, ng kanyang tatay. Ganyan din po ang nangyari sa ating Panginoon. Inalis lahat ng kanyang kasuotan. Kung saan ang Panginoon namatay siya ng isang shameful death. Sa John chapter 19 verse 23 to 24. Mapapasa po natin yan. At ang hula sa Psalms chapter 22 verse 18 kung saan sa matandang tipan ay inihula na sa kamatayan ng ating manliligtas, aalisin nila lahat ng kanyang mga kasuotan at kanilang pagsasapalaran. No? Everything. Naging shameful po yung naging kamatayan ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi shameful po yung ating mga kasalanan. Kaya po yung ating mga kasalanan. At yung shameful death na yon ay kinuha ng ating Panginoon. Yung parusang yon ay kinuha ng ating Panginoon. Si Joseph the Dreamer po, chapter 37 verse 28, ang ginawa po ng kanyang mga kapatid, hindi natuloy sa kapangyarihan ng Diyos, hindi natuloy yung kanilang plano na patayin siya, si Joseph. Kung di ang ginawa po nila ay pinagbili po siya sa mga Ismailita sa pamamagitan po ng mga pieces of silver. O ganyan din po ang ating Panginoon. 30 pieces of silver. Siya po ipinagkanulo ni Judas Iscariote sa Matthew chapter 26 verse 15. Tapos po siya ay naging isang servant ni Potiphar sa 37 verse 36 ng Genesis, si Joseph. Ganyan din po ang ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon na parito siya hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at maging alipin. He was sold to an official, 39 verse 1. No? Ganyan din po ang ating Panginoon sa John chapter 18 verse 25. Si Joseph po,
sa chapter 39, he overcame temptation. No? Ganyan din po ang ating Panginoon. Larawan po ng ating Panginoon kung saan nagtagumpay po sa kasalanan. Accused of sin, he did not do. Ganyan po, nangyari kay Joseph. Actually, si Joseph po, hindi lang po siya na-accuse, siya din po ay condemned, even he is innocent sa chapter 39. At ganyan din po ang ating Panginoon. Siya po ay pinarusahan. Siya po ay pinako doon sa krus sa kasalanang hindi po niya ginawa. At ang kasalanang yon ay binitbit po ng ating Panginoon. Yung lahat ng ating mga kasalanan ay kanyang dinala nung siya po ay ipinako doon sa krus para mamatay po. Si Joseph po, nung nandun sa chapter 40, kung makikita rin po natin, meron din po itong larawan ng ating Panginoon. Kasi meron po siyang, nung siya po ay nabilanggo na, meron po siyang nakasamang dalawang prisoner na kung saan ang isa ay pinalaya at ang isa ay binitay, no? Kinondemn to death. At alam niyo po, larawan din po ng ating Panginoon. Nung nakapako po ang ating Panginoong Jesus, meron pong dalawang salarin din na nakapakong kasama po niya, na kung saan ang isa ay naligtas dahil sumampalataya sa Panginoon at ang isa ay napahamak dahil hindi po siya sumampalataya sa ating Panginoon. And then after 2 full years, si Joseph po kasi ay yung pong cupbearer ni Potiphar, cupbearer po ng Paraon, pinalaya po. Nakalimutan niya si Joseph. And after how many years, nung nanaginip naman ang Paraon, doon pa lamang naalala nung cupbearer si Joseph, na kung saan inalis po siya sa kulungan. Si Joseph po sa chapter 45 verse 5 and 7 ay ginamit po ng Diyos upang iligtas ang maraming mga tao ng mga panahon yun dahil nagkaroon po ng 7 years na famine or taggutom. So ganyan din po ang ating Panginoon, siya lamang po ang ating Panginoong Hesus. Bilang larawan ni Joseph, siya lamang po ang makapagliligtas sa sino mang sasampalataya po sa ating Panginoon. Both in position of authority, siya po ang naging second in command sa buong Ehipto. At alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus, siya ay lumuklok sa kanang trono ng Diyos. After po ng kanyang muling pagkabuhay. And the only way to make provision from the king, actually lumalapit po yung mga Egyptians sa hari nung panahon po ng sila po ay nasa famine. Kulit ang sabi po ng hari, ng Paraon, lumapit kayo kay Jose. Ano nyo, ganyan din po ang paraan ng Diyos. Maraming gustong lumapit sa Diyos. Ngunit isa lang po ang paraan upang tayo makalapit sa Diyos. Walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through by me. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, marami po tayong makikitang picture, no? Yung mga events, yung mga nangyari sa buhay ni Joseph. No, naglalarawan sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi nga po natin kanina sa ating introduction, ang buong pages, ang lahat ng pages po ng Biblia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus ang sentro ng Biblia. Siya ang central theme. Siya po ang lahat ng mga makikita po natin dito. Kaya nga habang pinag-aaralan po natin, ito po yung gusto kong iwan po sa atin sa gabi pong ito. Habang tinitignan natin at pinag-aaralan po natin ang karakter ni Joseph, mas lalo nating makikita at makikilala ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat Joseph as a picture of our Lord
Jesus Christ. Kapag hindi natin ang nakita ang Panginoon, pag hindi po siya ang naging sentro ng ating naging pag-aaral, we feel na nabigo po tayo. Nawa po, bilang hamon po sa bawat isa po sa atin, dahil ito po ay isang introductory message po, ito po yung bibigyan ko po ng hamon po or challenge po, lalong-lalo na yung mga kabataan na narito po ngayon. Basahin natin ang Genesis chapter 37. Sa mga susunod dyan po yung ating pong pag-aaralan. No, siguro makikiusap ako kay Brother Norman. Possible isi-series muna natin itong ating pag-aaral sa life po ni Joseph. At kagaya po nang nasabi natin, habang pinag-aaralan po natin siya, titignan po natin yung kanyang character, pero lalo po nating makikita ang ating Panginoong Jesus. Challenge po ito sa bawat isa po sa atin. Basahin natin Genesis chapter 37. Basahin din po natin Genesis chapter 39 hanggang chapter 50. Nang sa gayon po, habang nag-aaral po tayo ay nakaka-relate po tayo sa ating mga pinag-aaralan po. Okay, sige po. Marahil hanggang doon lamang po muna ang ating pinaka-introduction, no, sa ating character study kay Joseph the Dreamer. At marahil po tayo po ay sandali pong manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Dalayan po namin na ang panguna po ninyo, lalong-lalo na po sa bawat pag-aaral po namin, pagbabasa po namin ng inyo pong mga salita. Tunay nga po na lalo po nawa namin makilala ang aming Panginoong Hesus, lalo po namin siyang makita sa bawat pahina, sa bawat istorya na aming pong mapabasa. Lalo na po habang aming pong pinag-aaralan po ang isang karakter po sa Biblia, walang iba kundi si Joseph. At dalan po namin ang karunungan po na nanggagaling po sa inyo, lalo po sa pamamagitan ng inyong pong banal na Espiritu. At lalo pong kumilos ang banal na Espiritu sa aming mga puso at lalo po kaming mapalapit sa aming pong Panginoong Hesus. At tawarin niyo po kami, Ama, sa anumang pong mga kasalanan at mga pagkukulang. At tulungan niyo po kami na mabigyan namin ng maraming oras at panahon ang aming pong mga pagbabasa ng inyo pong mga salita. At ang lahat mo ito ay aming samutiling sa tayong pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Di po, siguro dahil ito po ay isang introduction sa magiging character study po natin. Pero meron pa naman tayong oras, baka meron po tayong question po. Okay, meron po ba tayong question, mga kabataan po? So meron po tayong parang assignment po, no? Parang school lang din. Although, marahil ito po ay challenge sa atin. No? Basahin natin chapter 37, 39 hanggang 50 po ng Book of Genesis. Okay po, meron po ba tayong question, mga youth? Okay, last call po. Okay, sige po. Marahil yung pong ating silence ay nagpapatunay po na wala po tayong question at nawa po yung silence po natin ay naging malinaw po yung ating pag-aaral. Ngayon po siguro ibabalik ko na po sa ating MC. Good evening and God bless sa bawat isa.
pasalamatan sa ating napag-aralan na pagbubulay din sa mga salita ng Diyos sa karakter din ni Joseph. At nabigyan ng higit na atensyon sa ating pag-aaral ang ating Panginoong Hesus sapagkat katulad ng nabanggit ng ating kapatid, ang sentro ng Biblia sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Purihin ng Diyos sa ating naging pag-aaral ng salita ng Diyos at bago tayo magtapos, tayo muna ay manalangin at pasalamatan natin ang Panginoon sa naging pag-aaral natin at katulad ng naging hamon din ng kapatid sa bawat isa sa upang lalo nating makilala si Jesus sa ating buhay, yung paglalaan ng higit na panahon sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mga lumipas pong mga sandali sa patnubay po ninyo sa amin sa panguna po habang kami po ay nag-aaral po ng ipong mga salita. Sa introduction po ng pag-aaral tungkol po sa buhay ni Jose, nakita po namin higit na nabigyan po ng diin, walang iba kundi ang amin pong Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong anak na ginamit na naghayag po ng inyong mga salita. Patuloy na pagpalain niyo po siya sa ng kanya pong buong pamilya, maging sa pagbubuntis po ni Ma'am Jonah na kanya pong asawa. Patuloy na kayo po ang mag-ingat, mag-provide din po ng kanilang po mga pangangailangan. Maraming salamat din po, Ama, sa bawat isa na dumalo sa napakahalaga na pagtitipon po na ito sa online, sa pag-aaral po na ipong mga salita. Hindi po laging nagiging balakid po na hindi po kami nagkakasama po physically. At ito pong online ay nagiging instrumento po ninyo upang magpatuloy po kami na nag-aaral po ng ipong mga salita. At ganun din po ay pagpalain niyo po ang maging tagapakinig din po ng amin pong Facebook Live. Nawa ay tunay po na sumilang po ang mabuting balita ng kaligtasan po sa mga wala pa pong tunay na relasyon po sa amin pong Panginoong Hesus. Naway magkaroon po sila at kayo po ang kumilos po sa kanila, sa kanilang puso. Dumating po sila sa kanilang desisyon na paniwalaan po ang ginawa ng aming Panginoong Hesus doon sa krus. Sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay sa ikatlong araw, upang bayaran po ang aming po mga kasalanan sa sino man pong sasampalataya sa Kanya. Maraming salamat po, Ama, sa oras po na ito at patuloy po namin dalangin at lubos ka po naming pinagkakatiwalaan po sa mga buhay po na meron po kami na patuloy niyo pong pinagkakaloob po sa sitwasyon po ng panahon din po. Kayo pong aming pong tanggulan, aming pong muog at aming pong binibigay pong buong pusong pagtitiwala po sa inyo. At ingatan niyo po kami, bigyan din po ng magandang pagpapahinga po sa gabi pong ito at sa mga susunod po mga araw. Kayo po ang patuloy din po na manguna sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Ama. At ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipumbugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening and God bless sa ating lahat. Good evening, God bless sa ating lahat.